pwedeng iiwasan mo yung problema. 'Di ba? Paano mo masusolusyonan kung iiwas ka sa problema? Hmm. Tsaka, sino ba kasi nagsabing kailangan may jowa ka kagad? Oo nga. Sino ba may sabi? Christmas na naman, magre-relapse na naman ako. Ano naman yung tanong, di ba? Ang haba-haba ng sinabi namin. Kasi wala kasi kami. So, yung pangatlong Hey guys! I am Joanna and I'm here with Carl. Actually, childhood friend ko siya and magkakilala na kami since Dumating ako dito mga 2008, I guess. 2006, mga ganun. so matagal-tagal na rin, right? So, siya yung napili ko nakasama sa first Q&A vlog ko kasi kilala niya rin ako as a person and itong segment natin for today or yung topic natin for today is about love life. Pero dahil wala tayo nun, ang topic natin is about being single. Yeah. So, tara! Let's go! So, syempre, unang tanong muna, di ba? Ang unang tanong is, are you single? Huh? Oo naman, single ako. Yeah. Ano yung tanong? So, ako rin, ang sagot ko din doon is, yes, I am single. Next question is, how long have you stayed single? 2019. So, ilang years na? 5 years? 5 years na. Ako, charot. Ako, 2 weeks. Hindi, 2 weeks akong single na. And yung pangatlong question is, what is the reason why your last relationship ended? Yung last ka-situationship ko kasi. Ay, wait. Oo, dapat ano muna. Tingnan natin kung may spark pa ba. Kasi tayo, hindi wala na tayong spark, te. Charot. Sana all. Sana all may spark. Sana may spark. So, ngayon magkakape tayo. Ay, naku, pag gustong kumain. Kailan ba yung huling situationship ko na seryoso? Alam ko nasa NU pa ako nun eh. So, during na nasa NU kasi ako, may ka-situationship na ako, na seryoso ko talaga. Seryoso na, willing na ako. Kaso may isang involved lang ako na natapos kami dahil lang sa kanya. So, parang, kaya kami nag-end kasi, mas pinili niyang sundin yung sinabi ng Di ko siya kilala ko siya sa Call of Duty. So, ayun, natapos kami. Gusto mo bang matapos? Hindi, actually. Siya lang talaga. Revelation. Hindi ko siya talaga gustong tapusin, pero wala eh. Nagdesisyon na ako, nagdesisyon na rin siya. Natapos kami. Merry Christmas. Christmas na naman. Christmas na naman. Magre-relapse na naman ako. Walang magre-relapse dito. Joke lang, nakamove on na ako sa kanya. Lahat tayo dapat naka-move on na. So ako naman, ang sagot ko doon is what is the... Ay, ang haba nito, te. Cut na. Okay. Next na lang. Next. Hindi pwede tayo. Next. Ano na, part 2. Charot. Hindi. Siguro yung reason, dalawa yung involved. Siguro, first is napagod. And then, the next one is, I think meron ng iba. Gusto mo yun? Charot. So, masasabi kong pagod na kasi, syempre, toxic na yung relationship. And then, yun nga, parang, nagigets ko naman na may standard din kasi ako. And then, yung guy is, hindi niya kayang tapatan or taasan yung standards ko. Which is, sobrang bare minimum lang siya, actually. And hindi ko magets bakit hindi niya kayang gawin. Siguro out of pressure, ganun. So, siguro napagod lang siya mag-assure sa akin. Yun lang yun. I mean, yun lang kasi yung napag-awayan namin ng huli. Yung pinakamatindi. Ilang years na ba kayong dalawa? 2 years. 2 years. So, 2 years lang naman. Ano ba, maano pa lang yun? Basic pa lang. Mababaw pa lang, actually. And sa second nasagot ko, which is, feel ko merong iba. Kasi, nagkaroon din ako ng ex na 5 years kami, ganon.
And kung ano yung enact sa akin nung ex ko na yon, ganun din nakita ko dun sa ex ko na 2 years. So, parang every time na nagbe-beg ako sa kanya, parang wala na lang. There's no emotions, there's no love, nakikita sa mata. Kasi di ba nakikita naman natin sa mata ng tao na parang every time na magbe-beg ka, titignan mo siya, parang wala nang emotion. Parang nakaganon na lang. Habang umiiyak ka, nakaganon. So, parang wala na siyang talagang pakiramdam sa'yo nung time na nagmamakaawa ka. Oo, parang ganun na nga. Kasi, naalala ko, last na pagmamakaawa ko is, pinuntahan ko pa siya noon para lang kausapin siya ng maayos. Pero ayaw niyang makipag-usap ng maayos. And then, like, nagigets ko naman. Nagigets ko na pagod siya and such. Pero, kasi kung gusto mo kasi gawan ng paraan para maayos yung relationship, gagawan mo siya. Kahit paunti-unti eh. Hindi naman dapat pwedeng iiwasan mo yung problema. 'Di ba? Paano mo masusolusyonan kung iiwas ka sa problema? So, ganun siya. So, Yung nag-uusap ba kayong dalawa, nun? Di ba pumunta ka nga sa kanila? So, nag-uusap kayong dalawa nun, yung attention niya ba nasa iyo or wala? Or baga parang full ba yung attention niya sa'yo? Or yung attention na niya sa iba pero nakikinig siya pero yung attention niya nandun sa iba? thank you for that question. Charot. Actually, hindi. Hindi pala siguro, wala talaga. Kasi parang spaced out na siya. Kumbaga, hindi ko alam kung dahil ba nape-pressure siyang sagutin yung tanong ko. Kasi sabi ko sa kanya, kung gusto mo mag-work to, kailangan, tulungan mo ako. Tulungan mo. Kasi hindi lang naman ako yung nasa relationship eh. Tayong dalawa. So, kailangan, dalawa tayong nag-work dito na paunti-unti nating i-build ulit, ganun. So, sabi ko, kung ayaw mo na, tigil na natin to. And then, yun, sabi niya, wala siyang sagot. Ayaw niyang makikooperate and at the same time, ayaw niyang i-stop. And I don't know why. Hindi ko alam. Fourth question is, after the relationship ended, did you entertain another guy? Nung sa relationship ko, nag-entertain talaga ako kasi sino ba namang hindi, di ba? Deprive ako. Deprive ako nun eh. So, nag-entertain din ako ng ibang guy. Hanggang sa nag-last guy na ako. Last guy dun sa situationship. Tapos hanggang sa nag-fling-fling na lang din ako nun. So, yun. Nag-entertain. Hanggang ngayon, nag-entertain pa rin ako. So, ako naman, after the relationship ended, did you entertain another guy? Actually, no. Ngayon, no. As in, no. Alam ni Kara yun, alam ng mga friends ko yun. No talaga. Pero kung tatanungin ako dun sa may 5-year relationship, oo, nag-entertain kagad ako. Kasi that time, parang feeling ko, gusto ko ng attention and love. So, yun, hinanap ko siya sa ibang tao, sa ibang guy. And sa specific na person, sa someone. Pero this time, na-realize ko, kailangan kong i-priority naman yung self ko. So, ngayon, yung sagot ko sa number 4 is wala talaga akong ina-entertain. May nagcha-chat, may nagpaparamdam, pero hanggang dun lang. Talagang, tinatamad talaga ako, te. Parang, alam mo yun, sabi ko, pag may nagcha-chat sa akin, ew. Ew. Like, talaga, ew na lang, ganun. Pero wala na talaga, hindi ako nag-entertain ng guy kasi nakakapagod, nakaka-drain. Parang na-drain ako sa dun sa relationship ko na kaka-break ko lang, ganun. So, yun, hindi talaga ako nag-entertain ngayon. And wala akong balak mag-entertain kasi ina-enjoy ko yung life ngayon. 'Di ba? Mas masaya maging single. Correct. Kasi mas nagagawa mo yung gusto mo. And May freedom ka. may freedom. And also, yung pera mo, 'di ba? May pinaghuhugutan na pera. Ako ba, te? Ina yung pera mo na basta yung pera na earn mo, sa'yo lang. And alam mong worth it siya gamitin kasi ngayon, nagiging adventurous ako.
tas nagiging healthy kahit ganito yung pagkain namin, di ba? Ngayon lang to. Ngayon lang naman to. Ngayong vlog lang to for mukbang purposes. So, 5th question, why did you choose to stay single? Gaya na sinabi niya kanina, may certain type ako, kaya ako nagstay single. Like, puro lang ako flings, puro lang ako kausap, ganun. Hindi pa ako nakakapag-settle kasi nga may certain type ako na gusto kong makipag-commit. Na sana makipag-commit din siya sa akin. Yeah. Yun. Kaya, ang tagal ko rin naging single. So, parang, eto na, ready na ako ready na ako mag-mingle. Basta sa kanya daw. Basta sa kanya. May specific person siya kailangan mag-mingle. Pag hindi yun, hindi, pass. Pass tayo dun. Ganon. Ganun ang atake. Ako naman, yung sagot ko dun sa why did you choose to stay single? Ayun din, yung sagot ko dun sa number 4, which is gusto ko mag-focus sa sarili ko. Kasi, ngayon, gusto ko na parang, pag nakita ko ng tao, ay, ang galing, ang dami niyang ganap. Parang mahirap tong i-reach. Parang ganon. Gusto kong masabi yun ng ibang guy. And also, gusto ko rin makita, gusto ko rin kasi makita na yung self-worth ko or yung worth ko is mataas. Kasi ako inalagaan ko sarili ko, di ba? So, syempre, dapat ganun din yung guy na magiging jowa ko next. Dapat kaya akong alagaan, kayang tapatan lahat ng ginawa ko, ganun, maging adventurous. So, yun yung gusto kong mangyari muna sa sarili ko. Tsaka, sino ba kasi nagsabing kailangan may jowa ka kaagad? Oo nga. Sino ba may sabi? Kaya naman maging masaya, di ba, kahit single. Kasi, hindi mo kailangan ng ibang tao para maging masaya ka. Lang yan. Love yourself first bago ka magmahal ng iba. Kasi kung di mo naman mahal yung sarili mo, paano ka magmamahal ng iba? Ang bigot! Ang bigat. Sorry, Danas. Yun lang. And, 6th and last question na namin to. Ngayon, kasi di ba, syempre meron tayong guy na nilulook forward para maging someone. So, if ever na makita mo siya with someone else, anong magiging reaction mo as of now? Wala. Wala. Kasi, ginusto ko siya dahil gusto ko siya eh. Hindi ko naman siya ginusto dahil para gustuin niya ako eh. Hindi ko naman siya pinilit na gustuin niya ako. Tsaka, kung meron man siyang iba, edi good for him. Kasi di naman ako yung tipo na nagkakagusto dahil para gustuin niya ako eh. Gusto ko siya dahil gusto ko siya. Hindi para gustuin niya ako. Kung gusto niya ako, edi gusto mo rin ako. Gusto kita. Edi magustuhan tayong dalawa. Dami gusto! Edi magustuhan tayong dalawa. Pero hindi, kung makita ko man siyang may someone, edi good for him kasi at least meron siyang katuwang. Naman yung katuwang. Ano ba sa Tagalog? Ano ba sa other term nun? Hindi ko alam yung other term ng katuwang eh. Basta may katuwang siya na may partner siya na kaya siyang alagaan, kaya siyang mahalin na. Basta, yun na yun. Kaya siyang mahalin. Ako naman, yun yung sagot ko is siguro ngayon sa situation, kasi 2 weeks pa lang naman, siguro, ano ba magiging reaction ko kapag nakita ko sila? Kasi kapag may nalaman ako, feel ko magbe-breakdown ako. Magbe-breakdown ako kasi hindi dahil sa nasaktan ako, dahil may iba na siya. Na parang ang tawag dito, yung parang dahil gusto ko siyang bumalik, parang ganon. Hindi dahil doon, magbe-breakdown ako kapag nakita kong may kasama kagad siyang iba. Kasi, mafe-feel ko doon yung betrayal. Tsaka, madi-disappoint ako sa kanya. Kasi, una sa lahat, bago kami mag-break, parang sinabi niya sa akin na nakikita niya pa ako in the future, ganyan. So, parang, for me, bakit sasabihin mo yung ganong bagay kung hindi mo naman kayang panindigan pala. Kasi in the first place, ako yung nag-end, oo. But, feel ko hindi niya kasi pinakinggan yung last message ko sa kanya na ang sabi ko doon is bumalik ka kapag okay ka na. Kasi, sabi ko naman na, na napapagod din naman ako. Napapagod yung sarili ko, yung mental health
ko, yung isip ko, na nag-overthink ako, sino ba kasama niya, sino ganito. Kasi 20 plus days kaming hindi nag-uusap and walang communication. So, syempre, ikaw mapapagod ka as a person, 'di ba? And ayun, pero buti na lang ginawa niya 'yun bago niya ako hiwalayan talaga. And bago kami mag-end talaga kasi nasanay din ako. Nasanay ako na mag-isa, natuto ako. Actually, hindi nasanay, natuto akong mag-isa. Natuto akong maging masaya sa sarili ko, ganon, and maging kontento sa sarili ko. Like, hindi ko pala kailangan ng someone. Kailangan ko friends. Friends, companion, na alam kong kayang gawin naman ng ibang tao, hindi ng isang tao lang. Ganon. And, ayun, kung makikita ko man siya na may iba, syempre magbe-breakdown, oo, kasi disappointed talaga ako. And, tawag dito, parang wala lang sa kanya lahat. Yung 2 years na pinagsamahan, yung hirap, yung saya, lahat wala. So, syempre, ikaw, anong iisipin mo dun? Kasi ikaw naghintay ka eh. Actually, naghihintay ako that time. Pero, parang for him kasi, hindi na siya naghintay. Parang, siguro feel ko may reserve na. Diba? May reserve na. And, okay lang. For me, okay lang talaga. Okay lang. Siguro deserve niya yon. Deserve niya na magkaroon ng special someone na mas malapit sa kanya. Basta ganon, parang, ayoko na mag-splook ng mga details na kung paano ko nalaman. But, yun nga, siguro okay na yun. Masaya naman ako for him. Hindi ako bitter. Magbe-breakdown lang talaga ako kasi parang feeling ko, nag-cheat siya in a way na yung mga words niya is not, Masyado bang contradicting yung actions and words niya? Ayun yung actually yun talaga hinanap kong words. Kasi, sabi ko, bakit ganun yung sinasabi niya sa akin? But at the same time, yung mga actions niya is hindi naman pasok sa mga sinasabi niya. So, yun yung mahirap. Kaya, medyo umayaw na rin. Hindi medyo. Umayaw na rin ako. Kaya sabi ko, no, hindi na to healthy. And actually, naka-help yung mga TikTok videos na sabi ko, ang dami dun na sa FYP ko na puro, ito ba talaga yung gusto mong maging treatment sa'yo in the future. So, mga ganong klaseng videos and I think naka-help siya sa akin kasi at least ngayon, nakakapag-reflect ako na ay, kailangan ganito yung sarili mo, kailangan alagaan mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo, ganon. Hindi ako magiging bitter. Magiging masaya ako kung magiging plastic dito. Sasabihin kong mahal ko siya, but in a way na hindi ko na gustong mabalik siya. Like, gusto kong maging masaya siya. Yun yung gusto kong, yun yung love na lang na mabibigay ko sa kanya na to let him go para maging masaya siya. Kasi gano'n naman tayo, di ba? Parang freeing love. Oo, parang gano'n na nga. Kasi parang pinapalaya mo na siya habang mahal mo pa siya. And, ayun nga, dahil nga sa mga standards na yan, sa mga love language na hindi niya mabigay sa akin, na kailangan kong diktahin pa sa kanya, siguro naman, may magbibigay naman sa akin nun. And if ever na ako naging character development, di ba? Okay lang naman, sige, magiging happy naman ako na nakatulong ako sa relationship. Joke lang, hindi. Like, parang, sige, ko na yun, pa-charity ko na. Pa-charity. And at least, di ba, sana, hindi na talaga ako umaasa na magbabalikan. If ever na he needs someone na mapagsasabihan pag kunwari, Hanapin niya sa iba, wag sa'yo. hindi, like, companion na like, what if kasi, minsan iniisip ko, what if mag-chat siya? Wag na, te. Hindi, like, wala lang talaga, random lang na, Huwag na maisipin. Huwag mo na isipin, baka ma-manifest. Hindi, kasi okay lang kung mag-chat siya, pero ipapa-feel ko sa kanya na hindi na talaga siya pwedeng bumalik. Na wala na siyang babalikan talaga. Oo, wala na siyang babalikan. As in, wala talaga. Hindi ako magpapakamartir, marupok, wala.
Wala talaga. Kasi kung kaya, kasi kung ano naman, kung gagawin ko yun, sana hindi pa rin ako nag-stop or hindi ako nagsabi na i-end namin yan. So, yun lang. Magiging happy lang talaga ako. Kasi ganun din naman yung ginawa ko sa 5-year relationship ko. Naging, parang inaccept ko na rin siya. Na parang, ay, okay lang na meron na siyang iba. Sana makahanap siya. Parang hindi ako naging bitter. Talagang gusto ko maging happy sila. Kasi ako, magiging happy din naman ako in the future and hihintayin ko yun. Hindi ko siya mamadaliin. Hindi ko siya hahanapin. Kailangan ako yung hanapin. So, yun lang naman. And dun na magtatapos ang aming vlog. And kung meron kayong gustong i-ask na question sa amin, Personal man yan or kung anong gusto niyo mamalaman sa buhay namin. Ang kapal ng mukha. alam mo maraming viewers. Yun lang. Kahit wag na kayo mag-subscribe and like, gusto lang talaga namin tong gawin. Ito kasi yung hobby namin. Gusto kasi namin may mga tanong, tapos gusto namin may sasagutin kami. Kasi ganun kami kabida-bida eh. Ganun kami may etsosera kasi kaming dalawa eh. Oh, parang feeling namin magaling kami mag-advise. Pero problematic kami. Charot. So yun lang and see you on our next vlog. Thank you. Bye-bye.